ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bahagi ng misyon at serbisyo ng Oblates of Mary Immaculate. Nagdiriwang ng ika-75 taong paglilingkod sa buong sambayanang Pilipino. Pag-alala, pagsasabuhay at pag-asa. Radyo Bida, mas malakas, mas malinaw. Radyo Bida 882. Dito, bida ka. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kapaligiran, at iba pang mga kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Nag-uugnay sa bawat sektor ng lipunan at tulay ng kapayapaan. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Hatid sa inyo ng Kutawato Multimedia Network o Kumunet. Samahan ng iba't ibang civil society organizations sa Mindanao. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi sa mga tagapakinig ng Radyo Vida at ng ating programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Araw po ngayon ng Huwebes, September 11, 2014. Ito po ang pang-18 beses na pagsahimpapawid ng ating programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Sa aming mga tagapakinig, kaibigan at ka-network, ugaliin po nating makinig sa programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan at sumuporta sa usaping pangkapayapaan. Tama ka kasamang Derek, dahil sa pamamagitan ng ating pagsuporta sa usapang pangkapayapaan ay maaari tayong makakatulong sa pag-usad ng peace process sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. Kaya sa aming mga tagapakinig, mga kaibigan at ka-network, samahan niyo po kami tuwing Huwebes ng gabi sa ating programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Mapya magabi, Pio Kolongon. Ako po si Yusuf Makabot. At ako naman po si Derek Sanico, makakasama po ninyo sa isang oras na talakayang hatid sa inyo ng Kutawato Multimedia Network o Communet. Noong nakaraang Huwebes, pinag-uusapan po natin sa ating programa kung ano na ang kalagayan ng peace process sa pagitan ng ating gobyerno at ng MILF. Ngayong naisumiti na po ng BTC sa opisina ng ating Pangulo ang ginawang Bangsamoro Basic Law o BBL na pinagsamang isinaayos ng magkabilang panels upang maging katanggap-tanggap ito sa pagsusuri ng mga kongresista upang walang maging problema pag nasa kamay na nila ang naturang BBL. At sa gabing ito, atin pong alamin ang mga aktibidad ng mga CSO Civil Society Organizations sa Manila ngayong naisumiti na po ng ating Pangulong Aquino ang draft ng BBL sa Congress kahapon. Atin pong ipanalangin na maging positibo ang pagtanggap nila dito. Abangan po natin ang magiging panayam natin sa chairperson ng Sulong Bangsamoro Movement na si Ginoong Samsudin Mahdi Amelia upang ibahagi sa atin ang kanilang aktibidad sa Manila upang ipakita ang kanilang pagsuporta sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. Ayan, maliban dyan na kasamang pla, atin ding kakapanayamin ang chairperson ng RRUC na si Ginoong Sammy Maulana upang ibahagi sa atin ang kanyang opinyon sa mga nagaganap na mga aktibidad na may kinalaman sa usaping pangkapayapaan. Tama ka kasamang Derek, at upang hindi mahuli ang ating mga tagapakinig sa mga mahalagang impormasyon, manatiling makialam at makinig sa usapang pangkapayapaan at tumutok sa ating programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan upang may paabot ang inyong mga katanungan, opinyon, saloobin at suwestyon. Maaari po kayong mag-text sa mga sumusunod na Kumunet mobile numbers. Para sa smart subscribers, mag-text sa 0998-16-90597. At para naman po sa mga Globe subscribers, mag-text sa 0915-45-48-554. Yan, salamat kasamang Bla,
Ang oras po natin sa Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, ay ganap ng alas 7:36. Susunod na po ang Bangsamoro News Updates. Bangsamoro News Update. At sa ulo ng ating mga balita, Bangsamoro Basic Law na isubmiti na po sa Kongreso. Australia, pinalawak ang suporta para sa Bangsamoro sa pamamagitan ng Human Resource Development Support. Ayan, Bangsamoro Basic Law na isumiti na sa Kongreso. Naisumiti na ni Presidente Emilio Simeon Aquino III ang draft Bangsamoro Basic Law kay Senate President Franklin Dondon at House Speaker Ramo Del Monte Jr. kahapon sa naganap na turnover sa Rizal Hall ng Malacanang. Malakas ang paniniwala ng President Aquino na ang draft bill na ito ng Kongreso ay naaayon sa konstitusyon, tapat sa mga prinsipyong nakapaluog sa mga Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB at sumasailalim sa kolektibong pagsisikap ng lahat ng key actors o sa peace process. Inilarawan naman ni Presidente Aquino ang 122 pahina ng draft Bangsamoro Basic Law na isang makatwiran, makatarungan at katanggap-tanggap na Bangsamoro Basic Law para sa lahat. Australia, pinalawak ang suporta para sa Bangsamoro sa pamamagitan ng Human Resource Development Support. Mas pinalawak ng Australian government sa pamamagitan ng Philippine-Australian Human Resource and Organizational Development Facilities or PAHRODF. Ang suporta nito sa pagpapabuti ng capacity and competency ng mga magiging future leaders ng Bangsamoro. Pumirma ng partnering agreement ang PAHROD at ang Bangsamoro Leadership and Management Institute or ng BLMI na magtatag ng mas matibay na Bangsamoro sa pamamagitan ng paghunong ng mga lokal na leaders tungo sa professional excellence. Layunin din ng PAHROD na malinang ang kapasidad ng BLMI bilang isang training institute, research agency at community action center sa pamamagitan ng pagtutok sa mga internal na proseso nito at human resource management system. Iginiit ni Australian Embassy, Philippines Charge Affairs, Dr. David Dutton na ang partnership sa pagitan ng PAHROD at ng BLMI ay isang milestone na kapalit ng pagsisikap nilang ma-improve ang peace and security conditions sa Mindanao. Nire-recognize din nito ang commitment upang ang Australia sa Pilipinas na makapagbuo at makapaglinang ng human capital upang masolusyonan ang mga isyong kaugnay ng kahirapan at political stability. Balita Bangsamoro News Update. Yan, atin pong napakinggan ang mga naging kaganapan sa loob at labas ng Bangsamoro. Yan po ang Bangsamoro News Updates at magpapatuloy po ang ating programa makalipas ang ilang paalaala. Alam mo ba pare, napapansin ko na unti-unti nang bumabalik yung kapayapaan dito sa ating lugar. Oo Mare, simula nang napirmahan ang CAB sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Ha? CAB? Ano nga ba itong CAB pare? Ito ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, isang kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan sa Malacanang noong nakaraang March 27. Napapaloob sa CAB na ito ang mga napagkasunduan mula sa Framework Agreement on the Bangsamoro or FAB at ang mga naging annexes nito tulad ng Transitional Arrangement and Modalities, Revenue Generation and Dual Sharing, Power Sharing at Normalization. Naku pare, dapat nga natin ipagdiwang dahil napirmahan na nga ito. Dahil napakalaking kaginhawaan ito dito sa ating lugar at higit sa lahat, manunumbalik na ang kaunlaran ng ating lugar. Upang higit na maunawaan ang usapin ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ugaling dumalo sa mga pagtitipon na may kinalaman sa usaping ito. O di kaya ay manatiling makinig sa programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan sa DXMS Radyo Bida tuwing Huwebes 7:30 hanggang 8:30 ng gabi.
Alamin ang mga natatanging impormasyon patungkol sa Bangsamoro Basic Law at iba pang mga kaalaman sa peace process. Ang Cotabato Multimedia Network o CUMUNET ay magsasagawa ng Peace Forum. Inaanyayahan ng bawat isa na dumalo sa Peace Forum. Tampok sa naturang talakayan sina GPH Peace Panel Chair Miriam Coronel Ferrer, MILF Peace Panel Chair Joaquin Iqbal, ARMM Governor Mujib Hataman, CBCS Chairperson Giamil Alim at Commissioner Froilin Mendoza ng Bangsamoro Transition Commission. Gaganapin ang naturang Peace Forum sa M. Manor Hotel and Convention Center sa lungsod ng Cotabato mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makiisa at makialam. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Ang oras po natin sa Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan ay ganap ng alas 7:42 ng gabi. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang ginawang panayam ng ating mga ka-network sa iba't ibang mamamayan sa Mindanao upang malaman natin ang kanilang mga panawagan sa mabubuong Bangsamoro government maging ang kanilang panawagan para sa ating gobyerno ng Pilipinas at sa MILF. Tinig ng kapayapaan. Ano po ang inaasahan ninyong pagbabago sa kasalukuyan ninyong sitwasyon sa bubuuing Bangsamoro government? Bilang isang Kristiyano, ang inaasahan kong pagbabago sa bubuuing Bangsamoro government ay ang pagkakaroon ng masaganang pamumuhay at pagkakaroon ng pagkakaisa sa bawat Kristiyano at Muslim. Ang inaasahan po namin ay magkakaroon ng genuine at saka totoong pagbabago. Unang-una sa aspetong pang-politikal, pangalawa sa pang-social na aspect at saka economic aspect. Ano ang inaasahan natin sa political change? Ibig sabihin magkakaroon tayo ng liderato na truly honest at saka loyal at saka totoong magsiservisyo para sa pamayanan, para sa mga Bangsamoro constituents. Ibig sabihin hindi lang po basta maglingkod kundi tapat sa bayan at tapat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang economic aspect na sinasabi natin ay na magkakaroon tayo ng pagbabago sa pang-ekonomiyang aspeto ay magkakaroon tayo ng pangkabuhayan na kung saan ay medyo maibsan ang kahirapan dinadanas natin dito sa Bangsamoro homeland. Ibig sabihin, paano ang lahat ng mga naninirahan dito sa Bangsamoro homeland, maging Muslim man, Kristiyano o kaya lumad, ay magkaroon ng sapat na kabuhayan. Yun yung economic aspect na dapat magkaroon tayo ng development o kaya pagbabago. Saka pang social naman is magkaroon sana ng peace and order condition, maganda ang samahan ng bawat naninirahan. We can live in a peaceful coexistence despite cultural and tribal diversification, ay magkakaroon ng unity, pagkakaisa, nang sa ganun magkaroon ng tunay na kapayapaan. Sa sitwasyon ngayon, ang ating bubuin para sa Bangsamoro government is kumbaga hindi lamang nakafocus lang yung sa mga Muslim or dapat pantay-pantay, maging Muslim ka man, lumad o Kristiyano. So far, ang Bangsamoro napakalaki ng sa tingin ko na pwedeng magbabago sa atin lahat. Hindi lamang po ito sa isang tribo, hindi lamang po ito sa Maguindanao, hindi lamang po sa Maranao, kundi lahat ng stakeholders ng Bangsamoro ay pwedeng makikinabang dito. So malaki ang pakinabang nito at umaasa kami na sa kabuhayan ng Bangsamoro ay magbabago sa ngayon. Sa bubuing Bangsamoro government, inaasahan namin na mas maraming trabaho ang maipapatupad at saka hindi na maghihirap yung mga Moro. Mas maraming trabaho na ang kanilang matatanggap. Para po sa inyo, ano ang kahulugan ng pag-unlad ng inyong kabuhayan? Para sa akin, ang kahulugan ng pag-unlad ng kabuhayan ay ang pagkakaroon ng magandang trabaho, sapat na sweldo kada buwan, at higit sa lahat, may magaganda at pakikinabangang serbisyo mula sa gobyerno. Ang pag-unlad ng kabuhayan para sa akin ay hindi lamang sa pang-economic aspect, kundi magkaroon ng magandang relationship between and among the constituents sa mga tao, magandang pamumuhay para sa magandang kabuhayan ay magkaroon ng tunay na kapayapaan.
Ang kahulugan ng pag-unlad ng aking kabuhayan is kung paano ko may papakita sa isang tao kung ano ako at kung ano yung maibibigay ko sa gaganaping Bangsamoro government. Para sa akin, ang pagbabago, ang pag-unlad para sa kabuhayan ay kapag ito ay nabigyan ng hustisya ang lahat, na lahat ay makinabang, hindi lamang ang Bangsamoro, hindi lamang ang Maguindanao Muslim, kundi pati yung non-Muslims na nakatira dito, kasama yung Highlanders. Dapat lahat sila ay kasama sa pag-unlad ng Bangsamoro. Ano-ano ang mga programang makakatulong sa pag-unlad ng inyong kabuhayan? Ang programang makakatulong sa pag-unlad ng kabuhayan ay ang pagkakaroon ng mga access sa bawat ahensya na makakapagbigay oportunidad sa bawat job hunter at mga programa kung saan ang nais ay isulong ang kawalan ng underemployment. Simple lang. Tuloy-tuloy lang sana yung mga programa ng gobyerno para sa mga tao. Yung programa ng iba't ibang line agencies katulad ng Department of Agrarian Reform na kung saan maliban sa pag-acquire at saka pag-distribute ng lupa at ipinamimigay ito sa mga qualified beneficiaries, dapat mayroon ding program beneficiaries development kung saan susuportahan ang mga tao na nakinabang sa lupa mula sa gobyerno na yung suporta na yon ay in terms of community-driven development, in terms of agri-enterprise developments at saka rural infrastructures dapat mabigay sa kanila, and that is mandated in the visions at saka missions ng mga line agencies na kung saan ma-provide ang support services para naman ma-uplift yung quality of life ng ating mga mamamayan dito sa ating lugar. So yan ang kinakailangan na magkaroon programa na para uunlad ang ating mga kabuhayan. At saka ganun din sa iba't ibang departamento katulad sa Department of Agriculture, napakarami silang programa, sa Department of Social Welfare and Development, sa Department of Health, lahat-lahat ng agencies ng gobyerno. At hindi lang sa gobyerno, kundi pati na rin sa mga non-government organizations, civil society organizations who are serving for one purpose, and that is for the upliftment of the quality of life of the Filipinos, of the Bangsamoro. Para sa akin, yung mga scholarship program para sa mga youth na hindi nakakapag-aral na mabigyan ng pansin sila. Napakarami ng mga programang makakatulong sa pag-unlad ng kabuhayan natin. Di lamang po sa isa, kundi napakarami. Sa lahat po ng stakeholders ng Bangsamoro. Katulad halimbawa ng mga programang magiging maunlad, pwedeng mapaunlad yung kabuhayan natin sa pamamagitan ng programa ng gobyerno. Isang halimbawa nito ay sa sanitation natin, sa politics natin, sa paghawak natin ng posisyon. Pwedeng makakatulong ito sa maling sistema na ibinigay sa atin ng mga tao noong una. Ano ho sa tingin ninyong dapat gawin ng gobyerno at MILF upang maipatupad ang mga pinirmahang kasunduan? Ang dapat gawin ng gobyerno at MILF sa mga pinirmahang kasunduan ay ang pagiging makatao sa kanilang itinatag na Bangsamoro government, makajos sa bawat, sapagkat may iba't ibang relihiyon ang nakapaloob sa lugar na magiging sakop ng Bangsamoro government. At maging totoo lamang po sa mga kasunduan ng bawat panig, sapagkat ang mga individual o sibilyan ang maaapektuhan sa bawat patakaran at gawain ng dalawang panig. Dapat lang ipagpatuloy yun kasi napirmahan na. Ibig sabihin, consummated na yung agreement. Both parties, the MILF and the Philippine government signed into an agreement in order to come up with the peace and development in this part of the country. And this is not only signed by them, but it was witnessed by the international organizations, international representatives or emissaries from the different countries in this world. So dapat talaga na ipagpatuloy kasi once na hindi na natuloy, yung expectations ng mga tao ay mawawala, madidemoralize ang mga tao naman, at baka sakaling magkakaroon naman ng panibagong kaguluhan. At once na nagkaroon ng panibagong kaguluhan ay inaasahan natin na magkakaroon naman ng problema. Maraming mga taong mawawalan ng buhay, maraming mga taong ma-displace mula sa kanilang mga lugar,
at saka magkakaroon ng economic yung pamumuhay ng mga tao ay magiging mahirap naman. At saka mawala na tayo ng integridad. Wala nang belief ang mga tao sa mga agreement kung sakaling hindi rin ito matutupad. Dapat both sides sila magbigay ng mga panig o kung ano yung mga nakakabuti sa Bangsamoro government, kung saan magbibigay sila ng mga opinion, kung ano man yung hindi napagkasunduan, pwede naman nilang pag-usapan ng maayos. Ng kapayapaan. Tinig ng kapayapaan. Ang napakinggan po natin ay mga saloobin at panawagan ng iba't ibang mamamayan sa Mindanao hinggil sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front. O kasamang pala kung sa pagkakarinig ko dun sa ating mga kababayan, napakalaki yung kanilang expectation dito sa Bangsamoro. Napakaganda ng mga expectation nila. Matanong nga kita, Brad Derek, ano ba ikaw? Kung ikaw, ano ba yung expectation mo? Talaga, parang magandang tanong yan, ano? Actually, kung ako, ang expectation ko naman, pag Bangsamoro na ay, sa tingin ko naman, tama din yung sinabi ng presidente natin, dapat katanggap-tanggap, no? Katanggap-tanggap sa lahat, sa mga Kristiyano, sa kasama nating mga lumad, at siyempre, sa Bangsamoro people. Kasi kung minsan, kung titingnan natin yung Bangsamoro Basic Law, ay, ang panalangin lang naman natin dito, ay ito talaga, panalangin ko na hindi sana magaya noon sa naunang mga agreement na ginawa, no? Kasi kung minsan ito yung basihan natin kung bakit ang tiwala ng mga tao hanggang sa ngayon ay hindi ganun pa kalubos, no? Dito sa ginaganap na Bangsamoro Basic Law. Kasi alam naman natin yung dinanas ng unang mga agreement, no? Doon sa MNLF. Kaya nga yung mga katanungan kung minsan hindi lang doon sa kung paano tayo, no, pagkatapos ng Bangsamoro Basic Law, ang katanungan dito kasamang doon sa ibang communities na nakikita natin at mga kasama natin, ano ngayon ang pwedeng ibahagi natin, no? Dito pa lang sa Bangsamoro Basic Law, ano ngayon ang pwedeng gagawin pag ito ay naipatayo na, no? Tama. So, may dagdag ka ba? Oo nga eh. At saka magandang pakinggan yung kanina. Sabi niya ay talagang yung magandang pamumuhay, pagkakaisa nung Bangsamoro ng Kristiyano at mga Moro. Tama. Magandang magandang simulain, no. Tsaka meron pa doon nga yung about the tribe. Ako para sa akin, no, hindi naman issue yung tribe Kasi sa tingin ko, yung mga tribe dito sa atin, although magkakaiba, meron naman nagkakasundo naman. So siguro hindi yan yung issue siguro. Siguro sa government lang talaga, yung pamamalakad lang ng mga ibang leaders na talagang hindi nasa ayos. So siguro nga dapat kapag mag-umpisa tong BBL natin, sana maging okay yung pagiging pamamalakad nito. At the same time, maging suportado lahat ng Bangsamoro. At the same time, not only the Bangsamoro. Oo nga, no? Parang ganun kalawak yung expectation ng ating mamamayan. Lalong-lalo na dun sinasabi nilang upliftment, no? Yung pag-angat ng kabuhayan ng mga tao. Ito ba'y kabahagi dun sa Bangsamoro Basic Law na tinatawag? Titingnan natin siguro, no? Actually, yung dokumento sa ngayon ay kasamang nasa public naman. Baka nasa public. May mga panahon yung ating mga tagapakinig dyan, may mga access sa internet. Baka gusto nilang basahin ng buong buo yung ating Bangsamoro Basic Law. So, kung sino pong gustong humingi, meron na rin po ako. So, paunti-unti ko na rin binabasa. Kung sinong humingi, i-add lang ako sa Facebook, Plama Kabwat, para mabigyan ko ng copy ng draft ng BBL na hiningi ko po sa kasama nating si Lira May Pagko. Galing din pala yan sa forum. Syempre. Talagang access natin sa forum. Ang forum talagang nagbibigay sa atin nung kahalagahan sa pagtalakay natin ng peace process. Kagaya ng tama, Brad. Natin. Okay, yun na. So, at magbabalik po ang ating programa makalipas ng ilang paalala. Ikaw ba ay Bangsamoro Professional? O kaya ay may kamag-anak ka na Bangsamoro Professionals? Magparehistro na para sa Human Resource Mapping for the Bangsamoro Professionals na ginagawa ng Bangsamoro Transition Commission. Hindi recruitment para makapagtrabaho ang programang ito. Layunin nito na malikom sa database ang mga Bangsamoro Professionals dito sa Pilipinas at maging sa labas ng bansa upang magkaroon ng malinaw na pag-aanalisa sa datos ng Bangsamoro Professionals. Mag-log on sa www.bangsamoroprofessionals.com
bangsamoroprofessionals.org upang makapag-fill up ng Bangsamoro Professionals Data Sheet. Sa walang access sa internet, may ipamimigay na data sheet ang BDA, BLMI, Unipad, MAPAD at CBCS. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa tanggapan ng Bangsamoro Transition Commission, Human Resource Mapping Implementation Unit, DTC, Socio-Economic Program. Sa 3rd floor, Alnor Building, Sinsuat Avenue, Cotabato City. O tumawag sa 064-552-1436 o sa 0935-3014-757. Magmadali, September 30, 2014 lamang ang huling registration. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Transition Commission Socio-Economic Program. Alamin ang mga natatanging impormasyon patungkol sa Bangsamoro Basic Law at iba pang mga kaalaman sa peace process. Ang Cotabato Multimedia Network o Kumunet ay magsasagawa ng Peace Forum. Inaanyayahan ng bawat isa na dumalo sa Peace Forum. Tampok sa naturang talakayan sina GPH Peace Panel Chair Miriam Coronel Ferrer, MILF Peace Panel Chair Moakir Iqbal, ARMM Governor Mujib Hataman, CBCS Chairperson Giamil Alim at Commissioner Froylin Mendoza ng Bangsamoro Transition Commission. Gaganapin ang naturang Peace Forum sa M. Manor Hotel and Convention Center sa lungsod ng Cotabato mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makiisa at makialam! Bangsamoro ngayon! Tinig ng Kapayapaan! Nagbabalik po ang programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Ang oras po natin ay ganap ng alas 7:58. At sa punto pong ito, ating makakapanayam ang chairperson ng Sulong Bangsamoro Movement na si Ginoong Samsudin Madi Amilia upang ibahagi sa atin ang kanilang mga aktibidad ngayon sa Maynila, kaugnay pa rin sa usaping pangkapayapaan. Live po, galing sa Maynila si Sir Samsudin Madi. Hello, sir. Hello. Magandang gabi po, sir, Samsudin. Magandang gabi naman sa yung lahat yan. Live po tayo ngayon, sir, dito sa ating programang Bangsamoro ngayon sa DXMS. Opo. Opo, may tanong lang po namin, sir. Ano po ba ang ginagawang mga aktibidad dyan ayon ngayon sa Maynila? Kaugnay nga po nitong usaping pangkapayapaan ngayon na naisumite na sa Congress ang draft ng Bangsamoro Basic Law. Meron tayong ginagawa bagamat ito'y nagsimula kahapon sabay nung pagsumiti nung draft Bangsamoro Basic Law doon sa Congress at ito'y tinurn over nga ng BTC Chairman at UPAP Secretary doon sa Senate President kay Senate President Franklin Drilon at ayun pong Speaker of the House na si Tony Belmonte. At sabay noon nagkaroon nga ng isang pagmobilisa yung grupo ng mga civic society organization na yung kanilang peace rally nga upang suportahan yung ginagawa sa Malacanang kahapon. Ito'y nagsimula 9 o'clock ng umaga hanggang tanghali at ito'y pinangunahan nga ng Mindanao Solidarity Network at doon sa iba't ibang grupo like ito pong grupo ng United Youth for Peace and Development, yung grupo ng Bangsa, yung grupo ng amin at yung iba pang mga grupo na kung saan tumutulong doon nga sa pag-usad ng kapayapaan dyan sa Mindanao at suportahan nga itong pagsumiti ng Bangsamoro Basic Law. Sisimulan na rin yung sunod-sunod ayon doon sa plano ng Mindanao Solidarity Network na kung saan magsisimula na yung kanilang gawain susuporta doon sa peace practice,
ayon sa grupo, Mindanao Solidarity Network, meron silang gagawing mga aktibidades. Bagamat hindi pa nila ito nagpresenta. Subalit, ito'y gagawin nila hanggat nandyan yung bisiklo sa Kongreso. Sunod-sunod yung mga activities na gagawin ng grupong ito. Hindi lamang po ito, pati nga rin po yung ibang grupo sa Mindanao like itong Mindanao People's Caucus. Kaya magkakaroon din sila ng isang mga hakbang para masuportahan itong gagawing Bangsamoro Bisiklo ng Kongreso. Sir, sa tingin po ninyo, ano pong pulso dyan sa Kalakhang, Maynila sa usapin ng Bangsamoro Bisiklo? Ano pong tingin natin dyan? Anong pulso po ng mamamayan dyan? Sa tingin natin, ito'y base lamang sa aming nakakausap. Kung minsan kinakausap na natin yung mga taxi driver at sila naman ay nagmumonitor ng radio at ang sabi ng ilang nakausap namin, basta sa kabutihan naman ng Pilipinas at kabutihan ng mga taga Mindanao, sumusuporta sila doon sa kapayapaan na ginagawa ngayon ng Moro Islamic Liberation Front at ang government of the Republic of the Philippines. Meron nga rin mga support groups like yung Mindanao Solidarity Network, network ng mga civil society na ito'y klarong sumusuporta doon sa usaping pangkapayapaan. At hindi naman ito na itago sa mamamayan kasi nakita sa radio, narinig sa radio, nakita sa TV at nabasa naman doon sa mga dyaryo na naging laman nga front page ng mga dyaryo ngayon kaninang umaga. Ito nga ginawang pagsumiti ng Pangulong Aquino doon sa Kongreso, ito ang Bangsamoro Bisiklo. Ay, napakagandang pangitain po yan, sir. Panghuling katanungan po, sir, ano po kababayan, hindi lang dito sa Mindanao, sa buong Pilipinas po, ano po yung iyong panawagan? Ang ating panawagan sa masa, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na taga Mindanao na kung saan sila yung directly na naapektuhan ng kaguluhan at ito ang problema natin sa Mindanao. Ito na siguro yung pagkakataon na magkaisa tayo at suportahan itong peace process ng Moro Islamic Liberation Front at ang Government of the Republic of the Philippines para tuluyan ng maisara itong problema natin sa Mindanao at sa ating paningin, pag maayos na yung problema sa Mindanao, maaaring the whole Philippines naman na mamamayan ay maging sila rin ay makakaranas ng isang development. Although sa Mindanao yung nire-resort, pero apektado rin po sila dito sa Maynila. So doon po sa ating mga kapatid na Bangsamoro, mga kapatid na Hitler at IP na nandiyan sa Mindanao, lalong-lalo na yung napaloob doon sa territory ng core territory ng Bangsamoro homeland na sana'y sumuporta na sila at bigyan ng pagkakataon itong usaping pangkapayapaan ng gobyerno at ang Moro Islamic Liberation Front at para nga matutuluyan ng magkaroon ng tunay na kapayapaan sa ating rehiyon dyan sa Mindanao. Last na lang po, sir, nakatanungan. Baka may gusto po kayong mga ipaabot na mga susunod na mga activities ng Sulong Bangsamoro Movement. Pwede po nating ipaabot po. Ito ang Sulong Bangsamoro Movement ay isa sa kanyang plano ay yung continuous na pagkakaroon ng rally dyan sa atin at kung kaya ng grupo maging dito sa Mindanao ay gagawa rin sila ng
like yung Beatle rally, halimbawa yung sa labas ng Congress at sa labas ng Senate, ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na rally para malaman kung Kongreso na kailangan na talagang ipapasa yung BBL dahil nga doon sa ating gagawing pagkikilos. So ang Bangsamoro sulong Bangsamoro movement ay hanggat nandyan yung Bangsamoro Basic Law sa Kongreso, tuloy-tuloy yung kanilang mga gawain para nga mapush at mapabilis itong pag-approve or itong passage ng Bangsamoro Basic Law. At maliban doon sa plebiscite, siguro tutulong din tayo na tutulong itong sulong Bangsamoro movement doon sa gawain or yung ng pagpapaunawa sa taong bayan dito sa gagawing plebiscite. Dahil alam naman natin lahat na itong Bangsamoro Basic Law ay mayroon pang plebiscite na gagawin bago tuluyang i-approve ng Congress at bago tuluyan ma-implementa sa ground. So, inaasahan po natin itong grupong ito ay magkakaroon at tuloy-tuloy itong kanyang gawain na gawain para suportahan nga yung pagpapabilis ng Bangsamoro Basic Law at tuluyan ng tuluyan ng makatakbo yung Bangsamoro Transition Authority. Bago po sir, may mga dagdag katanungan po ang kasama ko dito sa sa station, si kasamang Pla, baka may gusto siyang itanong po sa inyo. Assalamualaikum sir. May dagdag lang ako, pahabol lang na isang katanungan kasi nga narinig natin na nagtitipon-tipon ngayon yung mga CSO at ang mga iba't ibang network dyan. Hanggang kailan po itong pag-oobserba nila sa Congress or sa process ng pag-suporta sa BBL? Actually, yun nga sinabi ko at sinimulan ng kahapon at tuloy-tuloy na ito hanggat nandito yung BBL sa Congress, tuloy-tuloy na yung gagawin ng mga CSO dito. At nakalimutan ko rin banggitin yung ating mga kapatid na IP, nagkaroon din sila ng briefing kahapon pagkatapos ng submission ng chairman ng BTC doon sa BBL sa Kongreso. Tuloy-tuloy na siyang pumunta doon sa ating mga kapatid na IP para i-brief nga doon sa laman ng Bangsamoro Basic Law. Ibig sabihin, itong ating mga leader, lalong-lalo na sa liderato ng Bangsamoro Transition Commission, ay binibigyan ng halaga itong ating mga kapatid na IP, itong indigenous peoples like yung dyan sa ating Maguindanao, itong presensya ng ating mga kapatid na Tiduray, Manubo, in fact mayroon ding galing dito sa Sibugay, yung Subanon, Tigaunon, yung galing ng Bukidnon, nandito sila lahat. Mga 20 yung leader ng IP na nandito sa Maynila para nga mag-observe sana doon sa gagawing pag-submit ng Basic Law, bagamat hindi sila napagbigyan pumasok sa Malacanang. Subalit pagkatapos ng pagsumitingan ng chairman ng BTC, paglabas niya, pagkagaling niya ng Malacanang, dumiretso na po siya doon sa mga IP leaders at itong activity na ito ay pinangunahan ng Mindanao People's Caucus. So ito ay nangyari kahapon. So direct from the BTC chair yung mga yung pag-brief niya doon sa ating mga briefing na ginawa niya doon sa ating mga kapatid na IP na dumalo dito sa
pagsumiti nga ng basic law sa Kongreso. Okay po, maraming salamat po Sir Samsudin Madi Amilia sa inyong binihaging impormasyon sa amin at sa ating mga tagapakinig. Sana po ay mapaunlakan niyo po kami muli sa mga susunod naming mga programa. Maraming salamat din po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinig ng Kapayapaan. Bangsamoro. Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Sa punto namang ito, kasamang Derek, ating makakapanayam, ang chairperson ng RRUC na si Ginoong Sammy Maulana upang ibahagi din sa atin ang kanyang opinyon at mga aktibidad hinggil sa usapang pangkapayapaan. Assalamualaikum sir. Sir, assalamualaikum. Naputol po yung tawag natin kay Sir Sammy. Tatawagan na lang po natin ulit mamaya. Nandito na. Okay, assalamualaikum sir. Waalaikumsalam. Sir, nagpapakinggan po tayo ngayon sa Radyo Bida DXMS. Ako po si Yusuf Plama Kabuat. Kasama ko po ngayon si Brad Derek. Sir, meron lang po kaming mga katanungan hinggil po sa usapang pangkapayapaan at ng BBL. Ang una ko pong katanungan sir, ano ang masasabi ninyo sa daloy ng peace process? Ang unang-una, gusto kong matiin ang lahat ng mga nakikinig sa Radio Bida, lalo na yung mga tagapakinig ng community na programa ninyo. Sa simula't mula pa, ang opisina namin, ito yung opisina namin, yung Regional Reconciliation Reconciliation and Unification Commission, isa ito na locally funded ng ARM. Talagang itinaguyod niya ang subaybay at pagsulong sa usaping pangkapayapaan na namagitan sa GPH at MILF. At nakita natin yung laloy na kuminsan nasa high peak siya at kuminsan naman nasa lower peak. Pero siguro natural yan dahil maraming mga ticklish issue that must have to resolve na dapat talagang kinisin ito bago nila maabot yung pagkakaunawan na iyon na nga. Ngayon, una nilagdaan yung FAB, sumunod na yung CAB. At ang matinding usapin ngayon, itong BBL na kapapasa lamang ng ating Pangulong Aquino sa Kongreso for legislation at saka enactment into law. So ito, nakikita natin dito na natuwa tayo at ang papasalamat tayo sa ating Pangulo na sinikap niya talagang kinisin at himayin ng mabuti ng ganyang opisina upang makita yung ano ba yung karapat-dapat talagang nilalaman ito upang pagdating sa Kongreso ay wala nang mahaba pang pagtatalunan. At dahil yan, we lauded the move of the President in doing it in a very nice way under this pressing matter. Pinupuri rin natin yung mga kagitingan ng mga member ng BTC mula sa chairman hanggang sa kanyang mga commissioner at saka mga staff na sa kabila ng pagbatikos na inabot nila ay nakaya na nilang tapusin ang unang draft ng basic law, no? Pero ang dapat na makita sana, kung ano ba talaga ang nilalaman ng BBL na nilika ng BTC, at may hambing natin doon sa final version na nilika ng Office of the President para magkaroon tayo ng konkretong pag-aambing. Sir.
Sir, so parang may follow-up question po yung kasama ko dito na si Brad Derek, sir. Okay lang. Hello Kakasami, magandang gabi dyan. Magandang gabi rin po sa iyo. Tingin ko, nabasa na po natin yung napaloob dun sa agreement. Ano po, Sir Sammy, ano pong feeling mo dito, dun sa mga napaloob na sa ating Bangsamoro Basic Law? Meron tayong napansin na mga doon sa mga naunang mga orientation na nadaluhan natin meron tayong mga nakitang nabago at meron tayong nakitang nanatili yung mga nilimbag ng Bangsamoro Transition Commission. Lalo na sa usaping asymmetrical at saka symmetrical, mukhang kung tama yung pangunawa ko, mukhang may pagbabago dito. So bilang bilang mamamayang Pilipino po, bilang Bangsamoro, ano pong tingin natin dito kung sa gayon po? Ang sa tingin ko dito, kaya nga immediately after the turnover of the draft of the BBL of the BBL doon sa Kongreso ni Pangulong Marcos ay nawagan tayo na ito ay na-submit pa lang. Kaya let us continue being vigilant and watchful, at kung ano yung nakikita natin na dapat nang ilapit yan para ma-incorporate ay lakas ng Bangsamoro yan. At tinitingnan ko dahil nasa Kongreso na ito ay tinitingnan ko ito na malaking hamon sa ating mga Bangsamoro na huwag pabayaan na yung nagawa ng Office of the President na final version yung BBL ay muli pang katayin ng mga senator at saka congressman sa Congress. Sana kung hindi man nila ito magdagdagan, dapat panatiliin at magmula sa Bangsamoro kung ano pa yung gusto nila imungkahi upang mapaloob sa finalization ng Bangsamoro Basic Law. Sa inyo pong sariling opinion, sir, ilang buwan po kayang kakainin nito sa lang doon sa Congress? Kung pakinggan natin yung mga haka-haka o mga premature statement na binabitiw ng mga taga-Kongreso, ay sabihin nila na the Bangsamoro Basic Law, no Bangsamoro yet within the year. So most likely to maabutan ito ng next year pa. Okay, sige. Salamat po, sir. Babalik ko po kay okay, sir. Ano naman po yung mga mensahe ninyo sa ating mga tagapakinig, sir? Ang mensahe ko lang, dahil sa ang pinag-usapan na dito ay yung basic law na nilimbag ito mula sa BTC, ipinasa sa Malacanang at sinuri muli ng Office of the President, at ngayon ay na-penalize na yung version at may submit sa Kongreso. So ako ay nananawagan sa mga kapatid kong Bangsamoro na huwag tayong magpabaya, magmasid tayo at makialam, kasi mahalaga ang ating partisipasyon dito, kasi ano man ang pagtatapusan nito ay nakataya ating kinabukasan dito. Whatever is the end of this peace talk, we are either a beneficiary or a victim. Nananawagan din ako sa ating mga kapatid na other peoples in Mindanao na huwag sana silang matakot sa basic law, kasi ang kapayapaan para sa Bangsamoro ay kapayapaan ng ibang pang mamamayan sa Mindanao. Okay, maraming salamat po, Sir Sammy Maulana, sa inyong ibinahaging impormasyon sa amin at sa ating mga tagapakinig. Sana ay mapaunlakan niyo pa po kami muli sa mga susunod naming programa. Assalamualaikum, sir. Sige, maraming salamat po and wassalam. Sana po ay nakatulong ang ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, para mas maunawaan natin ng mabuti ang mga updates at iba pang activities na may kinalaman sa pag-usad ng peace process na nangyayari sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. Ang oras po natin sa gabing ito ay ganap ng alas 8:20. Sa mga nais pong magpadala ng mga komento, reaksyon, hinaing o panawagan, maaari po kayong mag-text sa ating community mobile numbers 0998-169-0597.
at 0915-454-8554 para naman po sa mga Globe subscribers. Ulitin po natin, no, sa ating Smart subscriber is 0998-169-0597 at sa mga Globe subscriber naman po 0915-454-8554. Sa pagpadala po ng mga mensahe ay huwag kalimutang banggitin ang inyong mga pangalan or complete name o nickname at maging ang lugar kung saan po kayo nakatira. Pagkatapos ng ilang paalaala ay babasahin po natin ang mga mensaheng natanggap mula sa ating text line. Isa ka ba Bangsamoro Professional? Tao ka adin mga pagalin ka Bangsamoro Professionals? Rumigister tano para sa Human Resource Mapping kano Bangsamoro Professionals abanguluan na Bangsamoro Transition Commission. Sunya pakaragyan na di ka na ibagang gata asal ka makanggalwak. Kahanda no Human Resource Mapping amalimod siya sa database sa mga Bangsamoro Professionals sa Pilipinas ando abroad asal kameles o kadakal ando timbalangan no Bangsamoro Professionals. Bisita no sa www.bangsamoroprofessionals.org kando kano maka-fill up kano Bangsamoro Professionals datasheet. Kano dala man ng internet min, na adon ibagay a datasheet no BDA, PLMI, Unipad, Mapad, no CBCS. Siya kanupad pa na IDSANO. Idsabutano sa Bangsamoro Transition Commission, Human Resource Mapping Implementation Unit, ang GoBTC Socio-Economic Program. Siya sa 3rd floor, Alnor Building, Sinsot Avenue, Cotabato City. Ataw katawag ka no sa 064-552-1436, 0935-30-14757. Pamagayas ka no, September 30, 2014, Busumulia Registration. So niya katigani papatsampay sa kanuno Bangsamoro Transition Commission Socio-Economic Program. Alam mo ba pare, napapansin ko na unti-unti nang bumabalik yung kapayapaan dito sa ating lugar. Oo Mare, simula nang napirmahan ang CAP sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Ha? CAP? Ano nga ba itong CAP pare? Ito ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, isang kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan sa Malacanang noong nakaraang March 27. Napapaloob sa CAP na ito ang mga napagkasunduan mula sa Framework Agreement on the Bangsamoro or FAB at ang mga naging annexes nito tulad ng Transitional Arrangement and Modalities, Revenue Generation and Wealth Sharing, Power Sharing at Normalization. Naku pare, dapat nga natin ipagdiwang dahil napirmahan na nga ito. Dahil napakalaking kaginhawaan ito dito sa ating lugar at higit sa lahat, manunumbalik na ang kaunlaran ng ating lugar. Upang higit na maunawaan ang usapin ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ugaling dumalo sa mga pagtitipon na may kinalaman sa usaping ito. O di kaya ay manatiling makinig sa programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan sa DXMS Radyo Bida tuwing Huwebes 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. Alamin ang mga natatanging impormasyon patungkol sa Bangsamoro Basic Law at iba pang mga kaalaman sa peace process. Ang Cotabato Multimedia Network o Kumunet ay magsasagawa ng Peace Forum. Inaanyayahan ng bawat isa na dumalo sa Peace Forum. Tampok sa naturang talakayan sina GPH Peace Panel Chair Miriam Coronel Ferrer, MILF Peace Panel Chair Moakir Iqbal, ARMM Governor Mujib Hataman, CBCS Chairperson Giamil Alim at Commissioner Froylin Mendoza ng Bangsamoro Transition Commission. Gaganapin ang naturang Peace Forum sa M. Manor Hotel and Convention Center sa lungsod ng Cotabato mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makiisa at makialam! Nagbabalik po ang ating programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Ang oras dito sa Radyo Bida ay ganap ng alas 8:24 ng gabi. Ito po ang mga iba't ibang tips na masasamang para sa makaiwas sa masamang epekto ng pagmimina. Una, permanente nitong sinisira ang kalikasan at nawawalan ng tirahan ang mga hayop. Ayon sa mga eksperto, mahigit 100 taon ang bibilangin bago bumalik ang natural na component ng nasirang habitat. Pangalawa, hindi sapat ang trabaho at buwis na naiaambag ng mga industriya ng pagmimina sa pinsalang maaring maidulot nito sakaling gumanti ang kalikasan. Pangatlo, walang mahusay na pamamaraan ng pagmimina. Dahil dito, ang masirang kalikasan ay permanente na habang buhay at ang mga dating naninirahang hayop sa lugar at malapit dito ay hindi na maaring bumalik pa. At ang ikaapat,
walang pinipiling lugar ang pagmimina kahit sa mga lugar na may potensyal bilang destinasyon ng mga turista ay pinapayagan. Ang turismo sa bansa ay industriyang maaring maging alternatibo sa pagmimina. Ayan, no, mga tips naman po sa landslide. Nagaganap ang landslide sa pagbagsak ng lupa, putik o mga malalaking bato dahil sa pagiging mabuhay ng burol o bundok. Karaniwan, itong naidudulot sa malakas o tuloy-tuloy na pag-ulan. O di kaya naman ay paglindol. Nagiging dahilan din ng nakapagpalala ng landslide ang pagmimina, no? Paggawa ng kalsada o di kaya akmang paggamit ng lupa, pagputol ng mga puno sa kagubatan. Mga dapat tandaan, no? Ang landslide ay walang babala sa mga pagguhong sanhi ng paglindol. Ang lindol mismo o aftershock nito ang nagsisilbing babala. Malaki rin ang epekto ng matinding pag-ulan dahil sa pagbabad ng lupa sa ulan, napapadali nito ang pagguho ng lupa. Dahil walang babala, wala ring sapat na oras o panahon upang makalikas, iwasan ang mga natukoy na panganib na lugar hanggat maaari. Iwasang magtayo ng anumang estruktura sa mga lugar na ito. Magbuo ng sistema ng babala o sa komunidad para sa lindol at mga dulot nitong hazard katulad ng landslide. Magbuo ng evacuation plan para sa mga lugar na may banta ng panganib. Tiyaking makapagtukoy ng mga ligtas na relocation site. Magtayo ng mga warning station at palagyan nitong bantayan upang makapagbigay ng babala kung kinakailangan. Maiging laging may nakahandang mga relief goods ang lokal na pamahalaan sapagkat mataas ang posibilidad na makatulong o ma-isolate ang ilang mga barangay dahil sa pagguho ng mga bundok. Gawing batas ang pagbawal sa pagtutroso at magkaroon ng programa o palisiya sa pagtatanim ng mga punong kahoy. At dyan po nagtatapos ang ating programa. Sa aming mga kaibigan, mga taga-subaybay, mga ka-network, maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa amin. Ang programang ito ay para po sa inyo at hangad po namin na makapagbigay ng wastong kalaman para sa inyo. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng mga miyembro ng Kumunet or ng Kutawato Multimedia Network sa inyong mga kontribusyon at aktibong pakikibahagi para sa ikatatagumpay ng ating programa. Yan, sa ngalan ng iba't ibang organisasyon na bumuo ng Kumunet, ang Bangsamoro Center for Justice, Peace and Consortium of Bangsamoro Civil Society, Kadtuntaya Foundation Incorporated, Moro Women Development and Cultural Center, United Youth of the Philippines Women, United Youth for Peace and Development, iWatch, Mindanao People's Peace Movement, Regional Reconciliation and Unification Commission at ng Mindanao Action for Peace and Development at sumusuporta ang GIZ at Forum CFD. Ang nakagabay po natin sa technical side na si Ginoong Jonathan Estorbo, ako po si Derek Sanico. Kasama rin po natin sa technical side si Mr. Bobet Dimaucom at si Miss Lira May Pago, and we have also here with Sir Wolfgang Dorner, the program manager of Forum ZFD, sir. Ako naman po si Yusuf Makabot. Ito po ang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Samahan niyo po kami sa susunod na Huwebes dito pa rin sa DXMS Radyo Bida. Mapya magabi sa Kanulangon, maayong gabi, Fiyo Kolongon. Magandang gabi sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kalikasan at iba pang kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Hanggang sa susunod na Huwebes, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito lang sa DXMS Radyo Bida 882 sa inyong mga pihitan.